Totoo ba? Totoo ba yun? Maganda talagang ngipin ko? Ha? Pero kung saan ka masaya, go girl, di ba? Doon ka. Kung anong magpapasaya sa'yo, hindi naman importante yung mga reaction or opinion ng iba. So, itong opinion na to is only to guide, di ba? This is an honest opinion po. So, hi, what's up mga kapatid? Yon, andito na naman po tayo, your nurse Lanlan. And yes, for today's video, ang pag-uusapan po natin, yung napanood ko pong vlog ng sikat na nagme-makeup sa sarili niya na vlogger na si Leticia. So, yun po, nakita ko po sa kanyang vlog para po siyang nagbabalak magpa-veneers or magpa-braces. So, ayan po, magre-react po tayo sa kanyang vlog. Okay, so doon po sa kanyang intro, nakita nyo naman po na basta kayo po ay pupunta sa isang dental clinic, gagawin sa inyo ay magre-request po yung doctor or yung dentist na ipa-x-ray kayo. So usually po ang pinapagawa ng doctor is ipapa-panoramic x-ray kayo. Yun po yung ginawa ni Leticia ngayon. So pina-panoramic x-ray siya para makita kung may mga sira ba yung mga ngipin niya, ano yung mga kailangan pastahan, mga bunutin, ganon. So, lahat po yung ngipin niya makikita sa panoramic x-ray na yon. And nakita nyo rin po doon na pinicturan siya, yung parang binuka po yung bibig niya, ang tawag po doon ay retractor. So, kailangan pong i-retract yung kanyang bibig para makita po yung full arc ng kanyang ngipin, para makita po yung sa picture, yung bite niya, yung shape ng ngipin niya ng maayos. Okay, so panoorin natin ulit. Hi guys! So for today's video, ayan, so mayroon po nag-invite sa akin sa San Carlos, Pangasinan, Kasipit Dental Clinic po siya. So ngayon po, talagang naghanda ako, hindi ako nag-toothbrush para talagang makita talaga nila yung bulok. So, yan, sa intro pa lang niya, kaya siguro rin in-invite siya nung dental clinic na ito. Makikita po natin yung kanyang central, meron pong space, ang tawag po doon ay diastema. So, pero dito po, makikita naman, kailangan niya rin naman po talaga magpa-consult sa dentist dahil, ayan, una pa lang nakita na po natin na may spaces yung mga ngipin niya. So, may diastema po yung harapan ng ngipin niya. So, most probably, di ba, pwedeng ipa-braces po yung mga ganyang cases. Pero tignan natin kung ano yung isasuggest sa kanya ng kanyang dentist. Ng ngipin ko. Ayan, no, kasi ewan ko, ay, oh, ano yung sira? Ano yan? May lipstick na. Akala ko sira, Dahil nga po lipstick lang mag-break pala. na yung... Pero sabi nila, maganda ang ngipin ko. Diba? Yes, I agree. Maganda yung shape ng ngipin niya, kung napapansin nyo. And parang maputi rin yung ngipin niya. So, kung ako hindi po ako a dentist. I'm a dental assistant for 12 years po. So, lagi po akong nakakakita ng mga ganitong case dahil lagi rin po kami gumagawa ng mga ganito. Nagbe-braces po kami, nagve-veneers, nag-i-implant, lahat po ay na-assist ko. Pag titignan ko po yung picture ng kanyang ngipin dito po sa video, pag yung doc ko po ang makakakita nito, agad-agad po isasuggest niya na magpa-ortho consultation po siya for braces. Dito sa picture na to, parang baka hindi lang siya nakabite ng maayos, hindi lang nakasara ng maayos yung ngipin niya. Pero kung ganito po yung ngipin niya, ganito po talaga yung bite niya, parang open bite siya. Yan. Mamaya makikita natin kung ano talaga yung bite niya. Baka edge to edge or open bite. So, kailangan po ng braces yon. Kasi kung i-veneers po siya agad, masyadong makapal yung mababawas sa ngipin niya. Later on, magsa-sensitive po yung ngipin niya kahit naka-veneers na po siya. Usually, yun po yung mga nagiging problem ng mga patient. Once na masyadong makapal po yung natatapyas sa mga ngipin nila, nagiging sensitive siya. Totoo ba? Totoo ba yun? Maganda talaga ang ngipin ko? Ha? So, sa video na ito, pinakita po na siya ay kinukuhanan po ng panoramic x-ray. So, yung pinasuot po sa kanyang lid apron, tinatawag pong lid apron yan, is para i-protect po siya sa radiation na kinakos po ng x-ray. So, yan, ang galing. Kita na po agad yung result ng panoramic x-ray niya. Yan, kung makikita nyo po, ito po yung tinatawag na panoramic x-ray. So, makikita nyo po dito, kompleto po yung ngipin niya. Meron pa po siya mga wisdom teeth. Ayan, ayan. Kompletong-kompleto yung ngipin niya. Ang galing. Kasipit sa San Carlos Magic Dental Mall. Ayan. So, ito po. Sa Pangasinan. San Carlos, Pangasinan. Kasipit Dental.
Yun na, Dok, kung anong ibig sabihin po niyan. So, that's your panoramic x-ray. Mhm. Kompleto. Ganda ng ngipin actually. Wow, sabi. Diba? Sabi ko, kompleto yung ngipin niya. Yan rin yung napansin ko. Kompleto yung ngipin niya. And maganda daw actually. Yes, I agree. Maganda yung ngipin niya. Third molar to third molar. Wow, Yan, third totoong molar to chismis. third molar. Yung mga wisdom tooth, yun po yung mga third molar. Mhm. Although may spaces. Opo, sa harap. Hindi natin daw. Magbe-break na daw sila. Meron tayo Oo. magsagay ng veneers. Ay, taray. Veneers for the upper and lower teeth. So, sabi ng doktor, pwedeng mag-veneers. Yes, pwede pong mag-veneer. Pero as much as possible sana na hindi yun yung unang option, di ba? Baka mas mabuting i-braces muna. Kasi marami rin siyang disadvantage minsan kung naka-veneer ka. So, kung hindi naman ganun ka kailangan na magpa-veneers and nakita ko naman sa ngipin ni Leticia na maganda yung shape ng kanyang ngipin, hindi naman puno ng mga caries yung harapan, hindi rin ma-stain, maputi. So, pwede namang i-braces lang and, 'di ba? Minsan nga dito yung mga may diastema, kaya pa pong mapastahan yun eh. Pinapastahan lang po ng doktor namin. Usually yung dentist po namin, pagka maganda po yung shape ng ngipin, maputi, hindi niya po talaga ina-advise na mag-veneer yung patient. Talagang kina-convince niya po na kung pwedeng i-braces na lang muna and magpa-whitening na lang. Kasi once po na nag-veneers kayo, 'di ba, may mga disadvantages din po 'yan. Pwede pong later on yung pong ngipin nyo mag-sensitive, lalo na kung masyado pong makapal yung matatanggal sa harapan ng inyong ngipin. Kung malaki po yung mababawas. So later on pwedeng mag-sensitive po 'yan and mauwi sa root canal. And syempre, yung iba po, yung mga pasyente rin po namin, madalas po may mga nahuhulugan ng mga veneers. So, napaka-hassle po, di ba? Yung pag-maintain ng mga may veneers, kailangan maintained po talaga and marami po kayong iiwasang kagatin, hindi kayo makakagat ng apple, yan, kailangan hiwain nyo yan. Mga steak, ganyan, mga butong pakwan sa dulo nyo na kagatin. So, marami po kayong iiwasan once na kayo po ay naka-veneers. So, kung maganda naman po yung ngipin nyo, tulad nito si Leticia, maganda yung ngipin niya, pwede naman siya magpa-braces lang. I suggest, diba? Pero syempre, at the end of the day, choice pa rin po ng patient ang masusunod. So, kahit ano pong convince ng doctor namin or ako man, it's my personal opinion, is yung patient pa rin po yung masusunod. So, it's her call, diba? Okay, yung bite, yung shape, Mga ilang piraso po na veneers. Di ba isa-isa po? Na... veneers, pwede tayo 4. apat. 4 to 4. So yun, ito, sabi ni Leticia, mga ilang peraso daw na veneers, isa-isa lang daw. Yes, isa-isa po ang pagkabit ng veneer. So, yan. Kag ito yung central, isang veneer lang yan. Hindi po sila dikit-dikit. So, sabi ni doctor, pwedeng apat or ibig sabihin 8 sa taas, 8 sa baba, 4 to 4 from first premolar to the first premolar sa kabilang side. So, kung ipapakita ko po, ito po yung first molar, ito po yung K9, ito hanggang dito. Yan po yung 4 to 4. So, kung sa akin po, hindi pwede yung 4 to 4 kasi wag ngumiti ako, kita yung 5. Diba? Dapat 5 to 5 yung sa akin. Pero, hindi natin nakita kay Leticia kung malaki ba yung pagngiti niya. Yung sakop ba hanggang ngala-ngala, diba? Pero kung ako po, kunwari, kung kayo rin po ganito yung ngiti, yan, kita yung 5. Mas maganda pong 5 to 5 ang ipapa-veneers niya. Pero pwede rin namang 4 to 4. Pero, kasi, baka iba yung kulay, diba? Lalo na kung maputi po yung mapipili nyo. Yes, yes. Wow! Si Doktor! Pati ang kanyang staff, ang kanyang team, talagang full gear. 'Di ba? Have, kabog. Kito po sa amin, hindi ganyan. So, mas nakakabilib po talaga sa Pilipinas kung paano nila protektahan yung mga patient nila and pati po yung mga sarili nila, 'di ba? Before you can protect others, you should protect yourself first, 'di ba? So, yan pang nakakabilib sa Pilipinas. Ayun po. So, yun. Nakita po natin ngayon yung bite ni Leticia. Ayan. Parang edge to edge po. Ayan. Tignan niyo po yung K9 niya. Ito po yung K9. Ayan. Yung pangil po sa ibaba. Diba? Ito sa taas. Ito yung pangil. Sa baba po, may pangil din po. Ito. Ayan. Harang, tsaka yung lateral niya. Pareho po sila ng level pag nagbabite po siya.
So, yan. Edge to edge po yung tawag dyan. So, tignan natin kung tama yung pagtingin ko sa tingin ni doctor. Edge to edge. So, pag ganun po yung ngipin ng patient, diba, ang laki po ng babawasan kasi pag once po na nag-veneers po sila, syempre yung bite po niyan parang mataas or magkakadikit masyado, pwede pong madaling mabasag, madaling mahulog, diba? So, kailangan mas makapal po yung babawas ni doktor sa pagpe-prep ng kanyang ngipin. So, yun po yung disadvantage rin po. Dito rin po sa clinic namin, before po kami mag-start ng procedure sa mga veneers, ang unang-una pong ginagawa ng doktor namin is nagdi-dip gum treatment po kami or tinatawag na scaling, ganyan po, or linis. Naglilinis po muna kami ng ngipin. Pwede tayo mag-veneer for upper teeth para mag-offer lang ng konti. Okay. Or pwede rin mag-success for the lower, move natin backwards nila. Tapos, So, sabi ni doctor, i-veneers niya daw yung taas muna and sa lower is i-braces muna dahil nga edge to edge yung ngipin niya para konti lang yung ibabawas sa ngipin niya, mas mabuting mag-braces muna siya para ma-align lang yung ngipin, yung bite, maayos yung bite para hindi masyadong malaki yung matatanggal sa ngipin niya. Kung pwede naman i-braces na lang lahat kasi maganda yung shape ng ngipin niya talaga, I promise. Diba? Pero hindi natin alam, parang undecided pa naman si Leticia. So, hindi pa niya alam kung magpapa-braces siya or magpapa-veneers. kukunin natin yung upper teeth at mag-veneer. Okay yun. Okay po yun. Minsan ginagawa rin po dito yan sa clinic namin. Binibraces po muna yung mga patient and once na naayos na po yung kanilang bite, that's the time po na ipe-prepare na yung ngipin nila for veneers. Bakit? Kasi pag po na-braces na po kayo, so maganda na po yung alignment ng ngipin nyo and maganda na po yung bite nyo, may iwasan po na masyadong malaki yung matanggal na part ng inyong ngipin. So, hindi po masyadong makapal yung ipe-prepare o tatanggalin ng doktor. May iwasan po na mag-sensitive yung ngipin nyo and minsan po, pag sobrang sungki kasi yung ngipin, pagka ayaw po talaga magpa-braces ng patient, ina-advise po na i-root canal yung patient para kahit sobrang makapal po yung tanggalin ng doktor sa kanyang ngipin, is hindi po magsasensitive po yung kanyang ngipin. Kasi pagka once na sobrang kapal, ba, ma-expose po ang kanyang pulp yan. So, kailangan po talaga ma-root canal yan. So, yun po yung iniiwasan. Kaya, minsan ina-advise na magpa-braces muna kung sungki-sungki masyado yung ngipin bago po kayo magpa-veneers. Pero sayang naman, di ba? Kasi naayos na ng braces tapos magpapa-veneer ka. Kung hindi naman sobrang discolored yung ngipin mo and hindi naman puro composite filling yung harapan ng ngipin mo or puro build up ng composite or ng pasta yung ngipin mo, di ba? Pwedeng huwag ka na lang magpa-veneers. Kasi marami po talagang disadvantages minsan na nagpapa-veneers kayo. Okay, kung magpapa-veneers po kayo, kung yun nga, yung meron po kayo ng mga nabanggit ko. Pero kung katulad po ng kay Leticia na parang okay naman po talaga yung ngipin niya, hindi po wala pong discoloration, maganda po yung shape, yung color, yan, parang wala naman po mga build up ng composite, yung kanyang harapan ng ngipin, lalo na yung anteriors niya, napakaganda. So for me po, hindi niya po kailangan magpa-veneers. Mas okay po kung magpapa-braces na lang po siya. Pero at the end of the day, sabi ko nga, like I've said a while ago, it's still her choice. So it's still her call, diba? So whatever makes her happy, will make her happy, diba? Kahit naman anong sabihin mo kung anong gusto ng tao, diba? Hindi mo naman mapipilit yung gusto mo. So, kahit yung doctor namin, kahit anong pilit niya sa mga patient, kung ayaw po talaga, gusto po talagang ipilit na magpapa-veneer sila. Dahil syempre, info and lakas makamayaman, diba? Lakas makaganda kasi puting-puting yung ngipin. Hindi na babalik. Unlike sa whitening, minsan babalik pa rin yung kulay ng ngipin mo. So, ito, forever na maputi. And yun nga lang, pwedeng mahulog, pwedeng mabasag, diba? So, it's still their choice. It's still the patient's choice. So, yun po. Wala pa rin po tayong magagawa. Yan po yung sinasabi ko dati na susukatan po muna kayo bago po kayo magpa-braces. Ayan, para magkaroon po kayo ng study model. Para magkaroon po ng study model yung doctor na gagawa po ng ngipin ninyo. So, para po kayong merong, tawag dito, meron pa kayong kopya na gawa sa parang rebulto. Yan, para gawin pong study model ng doctor. Tapos, kailangan pasahan, then loaded. So yes, bago po
lahat po, bago po mag-start sa lahat ng procedures like braces, veneers, kailangan po malinisan muna yung ngipin nyo, mapastahan po yung mga kailangan pastahan bago po kayo gawa ng procedure. Prior to every procedure, kailangan po malinisan, kailangan pong mapastahan. O next, napunta ko na lang po dito yun or ngayon? Next ako. Siguro mga 4 hours na or less. 4 hours po. Oh, dapat is So, mabilis-bilis na yun. Kasi kung kasama na po yung linis, yung pasta, lalo kung maraming kailangan pastahan, tapos ipe-prepare yung ngipin niya, susukatan, gagawa ng temporary, so 4 hours, less than 4 hours, sabi niya, yes, I agree, ganun din po sa amin. Ganun din po, nagre-range yung time ng procedure. So, yun mga kapatid, yung reaction video ko po sa vlog ni Leticia. So, kung ako po yung tatanungin nyo kung dapat po ba siyang mag-veneers, magpa-veneers, para sa akin po, hindi mo niya po kailangan. So, Leticia, kung ikaw yung makakapanood nito, hindi mo kailangan magpa-veneers kasi ang ganda talaga ng ngipin mo. Pa-braces ka na lang. Kasi, alam mo, sa totoo lang, may mga patient dati, kami, yun na lang sinasabi, sana hindi na lang ako nagpa-veneers kasi laging minsan nahuhulog yung mga veneers nila. Yan. Siguro sa isang taon, minsan 3 beses nahulog yung veneers nila, ganyan. Minsan nababasag yung ngipin nila. Pero kung saan ka masaya, go girl, di ba? Doon ka. Kung anong magpapasaya sa'yo, hindi naman importante yung mga reaction or opinion ng iba. So, itong opinion na to is only to guide, di ba? And this is an honest opinion po. So, yun mga kapatid, yun lang po yung tungkol sa vlog na ito. Nakita ko lang po. I cannot help not to react. So, yes, kasi maganda po yung ngipin niya para sa akin. So, ako'y magpapaalam na. Thank you for watching and see you next time. Bye!